Today we're going to talk about the prayer of confession. Napakahalaga nito. So I guess minarapat ko na pag-aralan po natin to because hindi sapagkat ikaw ay nagmamature na Kristiyano, hindi ka na magkakasala. As long as nagmamature ka, dapat mas lalo kang maging sensitive sa kasalanan. The word confession from the New Testament comes from the Greek word ng ibig sabihin to agree, or to say the same thing as. So, when we say the same thing about any subject as God says about it, ang ibig sabihin natin is we agree with God with what He says about us. So, in its simplest term, confession prayer is the acknowledgement of our sin or the affirmation of God's truth that says, you are sinners. And so, yun po yung confession, yung pag-agree sa sinabi ng Panginoon na siya ang kaligtasan mo, siyang nagpapatawad sa kasalanan at ikaw ay nagkasala. So, I will be answering 3 questions about confession. Number 1 is, why is confession important? Bakit mahalaga ang confession? Mahalaga ang confession because, first of all, confession is God's mechanism to restore a broken relationship between Him and us. Kung walang confession, walang restoration ng broken relationship. So, because every time we sin, there will always be separation sa Panginoon. And the only thing that could mend that separation is confession. In 1 John 1:8-9, it says something like this: if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So tingnan niyo, if we claim to be without sin, ito po sinasabi po ni John sa mga Kristiyano, no? Sa mga Kristiyano in those days. Dinadaya, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So it's natural na sa frailty ng pagkatao natin, nagkakamali at nagkakasala tayo. And if we say, marami ako napapakinggan sa mga preachers, hindi na ako nagkakasala. Hindi na ako nagkakasala sapagkat pinatawad ako na, no. That's wrong. Dito maliwanag sinabi, if we claim to be without sin, well, walang pwedeng magsabi that you are without sin. Maski na mag-mature ka pa sa Christian faith, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka nakakasala. You will always sin in the mind, sa commission, sa omission, sa heart, sa salita, sa actions. You will have sins in your life. But, ang sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us as our sins and purify us from all unrighteousness. And will forgive us our sins and purify us. Napakaganda ng word na purify us. So if you confess your sin, hindi lang pinapatawad ng Diyos ang kasalanan na ginawa mo at that time, kundi yung mga hindi mo pa alam na kasalanan na nagawa mo, kasamang napapatawad. He purifies us from all unrighteousness. Alam po ninyo, sa law system natin, sa sistema ng batas dito sa Pilipinas. Pagka umamin ka sa kasalanan mo, anong gagawin sa'yo ng batas? Ako po yung pumatay, anong gagawin sa'yo? Parurusahan ka pa rin. Parurusahan ka. There will always be kaparusahan. Pag ikaw ay nagnakaw, ikukulong ka. It's definitely ikukulong ka kahit na inamin mo. Pero iba yung ng Panginoon. If we confess our sins, napakaganda nun. That's a powerful way
where God restores a broken relationship immediately when you confess. That's how powerful it is. And so you should learn this. Kinakailangan maintindihan ninyo at malaman ninyo, paano ba to? Bakit there is a way that God restores relationship pagka ikay nalayo sa Kanya dahil sa kasalanan, all you have to do, huwag kang lumayo, kundi lumapit ka sa Kanya at magsabi at ipahayag ang kasalanan mo. Secondly, yung pagkaalam mo na ikaw ay nagkasala at lalapit ka sa dahilan kung paano ka mapapatawad ng kasalanan, confession increases our love for the Lord Jesus Christ. Kasi na-appreciate mo yung kahalagahan ng pagkakaroon ng tagapagligtas at dahilan ng tagapagpatawad ng kasalanan mo. The only reason why God could give you all, could purify you from all unrighteousness is not because you just confess. Hindi yon. The only reason na ikaw'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng iyong mga karumihan is because of what Jesus Christ for you. Kanya yung pagpapahayag ng kasalanan mo ay pag-alaala sa ginawa ni Kristo sa iyo. And dun mo nakikita kung paano mong dapat i-appreciate ang kahalagahan ng isang tagapagligtas. Walang kayabangan. You appreciate the Lord Jesus Christ. And you know how important He is to your life. And confession is necessary for our spiritual growth. Kasi pag hindi mo alam yung pagpapahayag, gawa ka lang ng gawa ng kasalanan. Alam po ninyo yung kasalanan, nakakasanay, I don't know the word, pero yung sabihin ganito subukan mo lang to, halimbawa, siguro nasubukan na ng iba sa inyo to at nagsisi sila Halimbawa, hindi mo na ako attend ng church. Hindi mo attend ng linggo. Dumating yung susunod na linggo, hindi na naman ako attend ng church. Noong third Sunday, nag-iisip pa ba siyang umattend? Hindi na, no? Kasi, hindi ka nagpahayag. Dapat nga, ito ba nararamdaman nyo? Pag hindi ka naka-attend, hindi kumpleto araw nyo, o hindi kumpleto linggo nyo. Dapat ganun ang pakiramdam mo Kasi yung confession mo, yung paghingi mo ng kapatawaran at hindi ka nakasamba sa araw na yon, nagpapahayag ng spiritual growth. Pero once na hindi mo na pinansin yon, is definitely hindi mo na, kanya nagiging stagnant ka sa growth. Mga bagay hindi mo na pinapansin sa mga bagay na ginagawa mo, mali na pala, hindi mo pinagpapahalagahan ng paglapit sa Panginoon. Kaya stagnant ka. And lumalala yung sitwasyon mo. Pero ang isang tao na sensitive na nagkasala siya, lalapit siya doon sa throne of grace to seek forgiveness. To seek forgiveness and grace. How do I confess in prayer? Alright, sige, maganda to, no? Para makita nyo yung situation. Tatlo sana yung example ko. Si Daniel nag-pray. In Daniel 9, 4-6 and 9-10, sabi ganito, I pray to the Lord my God and confessed, Lord, the great and awesome God who keeps His covenants of love with those who love Him and keep His commandments. We have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled. We have turned away from your commands and laws. We have not listened to your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings and princes and our ancestors and to the land to all the people of the land. The Lord our God is merciful and forgiving. Even though we have rebelled against Him, we have not obeyed the Lord God or kept the laws He gave us through His servants, the prophet. The Lord our God is merciful and forgiving kahit na kami nag-rebel sa Kanya at hindi sinunod ang Kanyang mga utos. So ito po ay panalangin ni Daniel. Nung siya po ay kasalukuyang bihag sa Babylonia. Nehemiah also prayed the same thing. It's almost the same thing. Nag-confess siya. Pero the one thing na gusto kong ipakita sa inyo, napakagandang confession is this. Kilala niyo si Jonah, right? Alright. Si Jonah, inutusan ng Panginoong Diyos, isang propeta ng Diyos, he's a prophet.
And inutusan siya na pumunta sa Nineveh. Nineveh is the capital of Assyria. Assyria ang pinakamalupit na kaaway ng Israel. O halimbawa, utusan ka sa Russia. O kaya, sino bang kaaway? China? O, sa China. Punta ka sa China at mangaral ka ron. Kung hindi, pagkatapos ng 40 araw, wawasakin ko ang China. Ay, gusto natin mawasak ang China dahil kasi ginugulo nila yung West Philippine Sea. Anong gagawin mo? Si Jonah, ganun ang pairamdam ni Jonah. Hindi, ayoko naman paano yung yung China, of course. Kanya lang, si Jonah, ayaw niyang maligtas ang Nineveh. Galit siya dahil doon sa Nineveh, merong isang bundok ng bungo ng mga Israelitas na pinatay. Hindi niya gumawa pa ng ganong klaseng senaryo ang Assyria na ipinakita sa buong Israel, eto, mga bungo ng mga taong pinatay namin sa inyo. And so ayaw niya. Sabi ng Diyos, hindi, after 40 days at hindi sila nagsisi, wawasakin ko ang Assyria. So sa halip na pumunta sa Nineveh, pumunta siya ng Tarshish. Ganun ang punto doon eh. At alam niyo yung nangyari, di ba? Binalik siya ng Diyos, kinain siya ng isda. At pagkatapos ay pinabalik siya sa Nineveh. Alright, sa Nineveh. Eto na. Kababagsik ng Nineveh. Na kung ako si Jonah, tagapangaral ako, nabubuisit nga ako sa Assyria eh. Sa palagay nyo, gagalingan ko sermon ko doon. Sa palagay nyo, gagalingan ko yung kailangang maramdaman nila. Yung sermon na ito, no. Alam mo sa Biblia, sabi lang, magsisi kayo, 40 days, wasak kayo. Ganun lang ang salita, simple. Walang galing, walang yung bang realidad sa buhay na, pag hindi kayo nagsisi in 40 days, wawasakin kayo ng Diyos. Nakakapagtaka. Nang mapakinggan ng mga tao ng Nineveh, umiyak silang lahat. Yung hari, nag-declare ng national fast pag-aayuno. Walang kakain, walang iinom hanggat hindi nagpapahayag ng kanilang kasalanan sa Diyos. Grabe, no? And pati yung hari, tinanggal yung kanyang robe. Nagsuot ng sako. Hindi kumain. At sila'y nanalangin sa Diyos. Nagkasala kami laban sa iyo, Panginoon. Grabe. At sabi sa banal na kasulatan, at pinatawad sila ng Diyos. I think that's how we should come to God, no? Talagang acknowledge. Sa New Testament, merong isang napakagandang panalangin, makaka-relate kayo. Isang anak na nanghingi ng ibigay mo na sa akin yung ano mo. Yung mamanahin ko, pag namatay ka, ibigay mo na sa akin. Parang hanggat bata ako, ma-improve ko naman yung buhay ko. Binigay yung mamanahin niya. Nagpunta sa malayo, pagkalayo-layo, lumayo talaga doon sa kanila. And sabi sa banal na kasulatan, inubos ang kanyang kayamanan sa palunging pamamaraan. Yung sabi pa nga nung kapatid niya, inubos ang pera niya sa mga patotot, sa mga masasamang pita. Inubos, hanggat sa mag-end siya, saan? Naging tagapagpakain siya ng baboy. Grabe, dati siya prinsipe. Nagising siya isang araw. Minsan tayo, kailangan minsan din nagigising. Kasi minsan marami sa atin nagkakasala, hindi alam na nagkakasala sila hanggat hindi mauumpog. Bakit nangyari sa akin to? Dami-dami ba naman ng alipin ng tatay ko? Ako dito. Hindi kahit kailan, hindi ako nag-alaga ng mga tupa. Dito, baboy. Kinamumuhian nila yung baboy Nagpapakain siya ng baboy. And then sabi niya sa kanya, gusto ko basahin to, no? Dahil kasi napakaganda ng confession dito nung alibughang anak. Could you open in Luke chapter 15:18? Look at this. Nung nagkaisip siya, I will set out and go back to my father and say to him, Father, now look at this, yung kanyang confession, I have sinned against heaven and against you.
I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. Make me like one of your servants. Tay, nagkasala ako sa langit, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. I am no longer worthy to be called your son and make like one of your hard men. Yung confession niyang yan, ano naging resulta? Nire-rehearse niya pa lang yan. Hindi pa siya nagpupunta sa tatay. Hindi niya nasabi yan eh. Sinabi niya, nung nagre-rehearse siya, doon sa kulungan ng mga baboy, pero nang siya'y umuwi, malayo pa lang yung tatay na nakita na siya. Then tinakbo siya ng tatay at pagkatapos niyakap siya ng mahigpit pag sinasabi niya, Ama, nagkasala ko. Sa palagay niya, napakinggan pa ng tatay yun. Alam na ng tatay na nagbalik yung kanyang anak and alam po ninyo, confession restores that relationship that we have. So pagka kayo nagkasala, wag po kayong iiwas. Wag kayong na kinakailangan mo nang i-fix yung sarili niyo bago kayo lalapit sa Ama. No, it's not. Kinakailangan lumapit ka, ipahayag mo ang kasalanan. Hindi po pa nga naipahayag mo pa lang sa sarili mo, alam niya na eh. You know how he reacts? Look at this. Tingnan niyo yung reaction ng Diyos sa confession. Napaka ganda. First of all, sinabi na, pinag-aralan natin kanina, God forgives and cleanses us. Ito napakaganda. Nasabi na doon sa cleanses. Sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Meron sinabi si Isaiah, itong napakaganda. Look at this. Yung ibig sabihin ng word na purify or cleanse us all from unrighteousness, mas binigyan din ni Isaiah. In Isaiah 1:18, look at this. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet. Ano yung scarlet sa Tagalog? Alam niyo yun eh. Yun po yung nakakita na kayo ng yung dark na red. Scarlet red. It's a dark red. Yung pagkapula niya talagang ibang klase. Mabagsik na pula eh. Though your sins are like scarlet, they shall be as what? White as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Grabe. All you have to do is just come to Him and, Lord, I confess I sin against you, Lord. I sin against you. And this is how He cleanses. Ganun ang paldinis niya. He just cleanses it. Kanya nga si Jesus Christ yung namatay sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Yung robe of righteousness niya inilagay sa iyo eh. Yung scarlet na heart mo naging as white as snow. In James 5:16, another way how God reacts. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Meron doon word na confess. Therefore confess your sins to each other. Healing. So that could be spiritual healing. Is also given in confession. The prayer of a righteous man is so powerful. Once you confess your sins, because God erases every particular sins in our hearts and cleanses. From crimson to wool, from scarlet to white as snow. And number 3, God has mercy on us. There's another third. God will have mercy on you and I. In Proverbs 28:13-14 says, people who conceal their sins will not prosper. Yung mga nagtatago ng kanilang mga kasalanan will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. So yun po sa inyo na nagtatago ng kasalanan, it will not prosper. Minsan kasi may mga kasalanan na ayaw mong isuko. May mga kasalanan that controls you.
Kagaya ng salapi. Minsan na naitanong yan eh, hanggang gaano? Mayaman ka na ah. Hindi pa ba okay sa yan? Konti na lang. Ganun. Yung konti na lang na yun, hindi natatapos. Yung konti na lang. Look at this. Ano mga kasalanan nag-enslave? Marami eh. Drugs. Pornography. Naku, nakaka-enslave yan. Pagka kinonsil mo kasalanan mo dyan, sa palagay mo, mag-e-enjoy ka dyan, you're wrong. So, dapat talaga ipahayag mo eh. And turn from them. Kasi once na pinapahayag mo yan, nalalaman mo at nalalaman mo kung gaano kasama sa harapan ng Panginoon. Alam mo, merong word na ginamit si Paul, na sinabi niya, the sinfulness of sin. Hindi ko maintindihan nga yung word, pero ibig sabihin, sin is so great. The sinfulness of sin. Kasi habang ini-entertain mo yan sa iyo, it controls you. So the moment sin, nalaman mo na agad ang kasalanan, huwag mong i-conceal sa heart mo. Ipahayag mo. Ipahayag mo upang magkaroon ka ng kahabagan sa Diyos. And another way that God responds is this. Si David na realize niya to. Alam niyo kasalanan ni David, isa sa pinakamasamang kasalanan ni David na nagawa sa ibabaw ng lupa yung kanyang relationship with Bathsheba. Sino ba si Bathsheba? Kasi ganito nangyari doon. Lumusob sila sa matinding kaaway nila. Lahat ng general niya, lahat ng army niya, siya yung king, dapat nangunguna doon at nandoon. Pero ang ginawa ni David, nandoon lang siya sa kaharian niya. Ngayon, sa katitingin-tingin niya, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Nabighani siya sa ganda ni Bathsheba. Si Bathsheba pala, isa sa mga matinding general niya, si Uriah. Nandun sa gera at lumalaban sa mga kaaway. So habang nakikipag-away yung asawa, niig naman si David kay Bathsheba. And then, nung naging pregnant si Bathsheba, kahihiyang malaki dahil may asawa. So, anong ginawa niya? Patawag mo yung asawa niya, si Uriah. Pinatawag. Sabi niya, sige, pahinga ka para makasiping ka sa iyong asawa. Pero sabi niya, hindi po. Hanggat nasa gera po mga tao ko, hindi po ako sisiping. So in other words, akala niya mapagtatakpan niya yung kasalanan niya, right? So hindi. Nung hindi nasunod yung gusto ni David para mapagtakpan yung kanyang kasamaan, sinabi niya lang sa tauhan niya, sige, lumusok kayo, pero ilagay mo sa front line yung si General. Ano nangyari? Di namatay. So ano na kasalanan ni David? Kasalanan ni David, adultery, ano pa? Murder, deception, lahat na eh. And then namatay yung anak nila. Alam. So hindi niloob ng Diyos na magkaroon sila ng anak na namatay. And doon na-realize ni David yung kanyang ginawa. Kasi nagpunta sa kanya ang isang propeta na sinabi sa kanya, merong isang tao na maraming tupa. May dumating siyang bisita. Kailangan magpatay ng tupa. Nakita niya yung isang tupa ng kanyang kapitbahay. Hiningi niya yung tupa na yon. Kinuha niya, pilit. Nung pagkatapos ikwento ni Nathan, sino yung taong yung papatay ko yun? Papatay ko yun. Papatay ko yung taong yun. Napawa lang yan. Iisa na nga lang. Samantalang siya, marami siyang tupa. Sabi ni Nathan sa kanya, kayo po yun eh. Doon niya na-realize. And so ito yung prayer niya. Look at this. This is his prayer. In Psalms 5:51, sa 4 lang, tignan natin. Look at this prayer. Against you, you only have I sinned,
and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Sa buong talatang yan, nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Meron pang songs na ginawa dyan yung Give ears to my words, O Lord, consider my meditation, hearken unto the voice of my cry, my tears and my God, for unto thee will I pray. My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. O my prayer, will I direct my prayer unto thee, will I give up. I have sinned and done what is evil in your sight. That's what he did. And in verse 12, he says something like this: Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. When you confess your sin, this is how God responds. He restores the joy of His salvation. Whenever we sin, walang joy sa life natin. Walang joy. Pero when God sees us, sees our confession, napakaganda niyan. He restores the joy of our salvation. He not only heals, He not only have mercy, He not only purifies, but He restores the joy of His salvation to us. So, remember, every day of your life, continue some prayer ng confession and repentance. Because we sin every day, we may not know it. And receive the promise of the Lord to you and to me. Let's all stand up. Panginoon, O Panginoon, bakit minarapat ka na laiting, turaan, hampasin, at ihayag sa matinding kahihiyan? Ano ang dahilan ng ganitong uri ng kalupitan? Matinding paghirap at madugong kamatayan mo. Panginoon, kami po ang dahilan ng iyong mga pighati. Ang aming mga kasalanan ang nagdala ng iyong kahihiyan. Ang aming mga pagkukulang ng nagdulot ng iyong mga sugat. Kami ang nagkasala, ngunit ikaw ang nagdusa. Kami ang may sala, ngunit ikaw ang nahatulan. Kami ang nagkasala, ngunit ikaw ang namatay na nag-iisa doon sa krus. Kay lalim ng iyong pag-ibig, O Diyos. Kay dakila ng iyong biyaya at habag. Ano pa ba ang aming masasabi kundi magpasalamat? Yun lang. Kami naging mapagmataas, ngunit ikaw ay nagpakumbaba. Kami naging masuwaying, ngunit ikaw ay naging masunurin hanggang kamatayan. Kami ang kumain ng pinagbabawal na prutas, ngunit ikaw ang nabayubay sa sinumpang puno. O Panginoon, huwag mong hayaang makalimutan namin ang iyong walang hanggang pag-ibig. Narito po kami ngayon, sabay-sabay, na yumuyuko ang aming puso sa iyo. Alam po namin ang kalooban ninyo ay ang lahat ay magsisi, maligtas, at makakilala ng katotohanan. Tulad ng pagtanggap ninyo sa pagsisisi ng mga taga-Ninibe. At tulad ng ama sa talinhaga ng alibughang anak na muling niyakap ang kanyang anak matapos itong mag-aksaya at ubusin ang kanyang kayamanan sa kalaswaan at kasalanan. Ama, humihingi rin po kami ng pagtanggap sa aming pagbabalik gaya ng alibughang anak.
inaamin po namin ang aming mga kasalanan. Kami ay namamanhik loob sa iyong habag, Panginoon. Ibalik mo kami sa iyong piling upang magkaroon kaming muli ng dangal at karangalan sa harapan mo. Ito po ang aming kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang biyaya ng Diyos ay sumating lahat. Ang pagpapatawad at paglinis ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ilaw at tanglaw ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat ngayon.